ng ating Panginoon. Kaya ngayon po tayo po ay magpapasimula sa gawain ng ating Panginoon sa pamagitan po ng mga pag-aawitan. Praise God. Tayo po'y tumayo, awitin po natin ang skill. Pagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sapat sa bawat isa sa amin. Dalangin namin na palagi mo kami pagpalain at gabayan, palagi mo kaming samahan. Tulungan mo po, O Diyos, ng aming buhay ay maging karapat-dapat sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pagbubulay ng iyong mga salita. Palagi kang magpanariwa sa aming mga puso na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalain mo rin ang aming mga pananalangin. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyo. Maraming salamat po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sa pagbabasa po ng banal na kasulatan, makibukas po tayo sa aklat po ng Genesis 8, ang talata ay 16 hanggang 20. Genesis 8, ang talata ay 16 hanggang 22 na. Purihin ang Panginoon. Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop, at ang mga nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalaanakin at magsilami sa ibabaw ng lupa. At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kanyang mga angkan, ay nagsiyusad sa sakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon
at kumuha ng lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at naglagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana at sinamyo ng Panginoon ng masarap na amoy. At magsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain sa lupa dahil ang sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na muling nilipulit ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at ang init at ang tag-araw at tag-bitaw at ang araw at gabi. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, sa pagkakataon pong ito ay awitin po natin ang This is my desire at sa pagbubulay ng salita ng Panginoon, tayo pangasiwaan ng mahal na Pastor Eljoy. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Praise the Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa mga biyaya mo sa amin, sa buhay at lakas na iyong ipinagkaloob na anupat kami ay muling makakalapit sa iyong banal na luklukan. Amen. Pagpalain mo po, O Diyos, maging aming pagpupulay ng iyong mga salita sa umagang ito. Salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, at maging sa ating mga kapatid sa online. Nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay mapagbiyaya sa atin. Purihin ang Panginoon at ang kanyang mga salita ay sagana nating naririnig. Ang sabi po dito sa aklat ng Hosea sa 14 verse 9. Purihin ang Panginoon. Ganito po ang sabi, who is wise? He will realize these things. Who is discerning? He will understand them. The ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but the rebellious stumble in them. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Ating pong pagbubulayan ang believing in God's ways. Ang paniniwala sa mga paraan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, the apostle has been in the ministry of teaching and presenting the good ways of God which he follows in his life. Ay ang mga apostol po, mga minamahal, ay nagtuturo ng mga paraan kung sino ang ating gagayahin, kung sino ang kanilang ginaya sa kanilang pamumuhay. Ayan. Bagamat ang tao, tayo po bilang mga tao ay mayroong iba't ibang uring pamamaraan kung papaano tayo namuhay dito sa lupa. Ayan. Iba-iba ang prinsipyo ng tao kung papaano siya nabubuhay dito sa lupa. May mga tao na ang prinsipyo, basta siya maghanap buhay, basta wala siyang naaapakang tao, okay yun. Tatanggap siya ng pagpapala, nalalakaran niya ang daan kay Kristo. Kapag siya nakatulong sa kapwa, wala siyang inagrabyadong tao, wala siyang sinaktan, basta siya nakakagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Ayan.
Ano pa, may mga tao din, mga minamahal, na basta siya nakafocus sa kanyang paghahanap buhay, minsan nakakalimutan ang paglilingkod sa Panginoon. Doon lang siya, basta siya, sa kanya, nasa puso at nasa isip niya ang Diyos, hindi niya nakakalimutan. Na kahit saan man siya naroroon, kahit nasa hanap buhay siya, nasa isip niya ang Panginoon kahit hindi siya pumupunta sa simbahan, kahit hindi siya sumasamba, basta siya, ang puso at isip niya laging sa Panginoon. Ayun, iba-iba ang paraan ng pamumuhay ng tao. Ayan. Mga iniibig ang sabi sa aklat ng Proverbs 14 verse 12. There is a way that seems right to a man, but in the end, leads to death. Ayan. Isa ito sa mga karakteristik on man's ways. Ano ang katangian ng mga paraan ng tao? Ang sabi, ito ay daan na tila matuwid, subalit ang dulo niyaon ay kamatayan. Ayan. Ang isip nila, ito ay tama. Ang isip ng tao, ito ay matwid sa harapan ng Panginoon, subalit ang dulo pala nito ay kapahamakan. Bakit po mga kapahamakan? Dahil ang nakikita lang nila yung mabuti sa kanilang paningin. Pero hindi nila nakikita yung mabuti sa paningin ng Panginoon. Ayan. Kaya man, his fallen nature, and due to this, he is unlimited. Bakit po? Dahil ang isip ng tao ay limitado lamang. At nakadepende ito sa kung ano yung kanyang nakikita. Ay sa palagay ko, ito tama to. Sa nakikita ko, tama naman itong ginagawa ko. Hindi ayon sa paraan ng Diyos. Diba? Halimbawa, yung ikaw ay naghahanap buhay, mabuti yan sa paningin ng tao. Oo, totoo, mabuti yan. Pero kailan lang yan nagiging masama? Kapag ang tao nakalimutan niya ang paglilingkod sa Panginoon. Pag ang tao nakalimutan niya yung bahagi niya para sa Panginoon. Diba? Yun yung akala mo mabuti pero ang dulo pala ay kapahamakan. Bakit po kapahamakan? Dahil mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ayan. Ano pa mga minamahal? Ano pa po yung characteristic of man's ways? Ang sabi, sa Matthew 22 verse 29, Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Ayan. Ano ang sabi? Ang tao ay bound to fail and to commit errors. Ang tao, mga minamahal, ay palaging nagkakamali. Bakit po? Ang sabi nga, bound tayo sa mga failure at sa mga pagkakamali. Bakit po? Dahil ang tao hindi perfect, palaging nagkakamali. Diba? Ang sabi, mga minamahal, bakit daw po ang tao nagkakamali? Sapagkat ang sabi, you do not know the scriptures or the power of God. Dahil hindi inalam yung salita ng Diyos. Hindi lumakad ayon sa salita ng Panginoon. Ayan. Ano pa ang sabi? He is unstable in his ways. Sabi, mayroong fickle mind or fickle-minded ang tao. Iba-iba. Mabilis magbago ang isip ng tao. Diba, pag niyaya mo, sister, dalo tayo sa gawain ng Panginoon. Sumimba tayo ngayon. Pag kinausap mo ngayon, oo ang sasabihin. Kinabukasan, nabago agad ang isip. Diba? Ang tao mayroong pabago-bagong pag-iisip, lalo na nakadepende doon sa mga sitwasyon. Pag ang sitwasyon na biglang umulan, mahihirapan siya, hindi na siya sasamba. Bakit po? Yun ang paraan ng tao, unstable. Pero kapag ito paraan ng Diyos, hindi mabago. Kapag ikaw seryoso pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, anumang hadlang, hindi mo hahayaan na mahahadlangan ka pagdating sa gawain ng Panginoon.
Ayan, purihin ang ating Panginoon. Ngayon mga minamahal, at nung ating gagawin, ano yung mga characteristic of God's ways? We should believe in His ways. Ayan. Una, ang sabi sa aklat ng Hosea 14 verse 9, the ways of the Lord are right, the righteous walk in them. Ang sabi una, God is righteous. Ang Panginoon pala ay matuwid. Ay ang sabi mga minamahal, lakaran natin ang daan ayon sa salita ng Diyos. Isaiah compared man's ways to God's ways. Kaya si Isaiah, ikinumpara niya yung paraan ng tao at yung paraan ng Diyos. Ang sabi, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways or my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are in my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ayan. Ang sabi ng salita ng Diyos, for my thoughts are not your thoughts. Yung isip ko, hindi mo isip. Maging yung paraan ko ay hindi mo paraan. Kaya iba-iba ang paraan ng Diyos at ang paraan ng tao. Mga minamahal, God's ways are just and time. Ang paraan ng Panginoon ay matuwid and true, tama. He is against all wickedness. Ayan. Ang sabi sa aklat ng Psalms 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways and loving toward all He has made. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Amen. Kaya ang paraan ng Diyos, mga minamahal, ay matuwid at mabuti. Tunay. Kaya yamang ang paraan ng Diyos ay matuwid at mabuti, ito po ang dapat nating lakaran. Tunay. Purihin ang Panginoon. At paano po natin malalaman na ito ay daan ng Diyos, na ito ay daan ng mabuti? Ang sabi mga minamahal, sa aklat ng Moses, o sa Psalms 103 verse 7, He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Kaya, paano natin malalaman na ito ay daan ng Panginoon? Ito po ay itinuro ng mga apostol. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. O tinuro ito ng mga sugo ng Diyos. Tunay. And sabi, He chose, called, and elected people to teach His ways. Ayan. Amen. Ang Diyos ay tumawag ng mga tao na magtuturo ng daan ng Panginoon. At hindi lang ito kung sinong mga tao, kundi ito po ay mga sugo ng Panginoon. Amen. Ay sa bagong tipan, ang sabi sa aklat ng Ephesians 1 verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Apostle Paul wants the Corinthians church to follow his teaching and example. Amen. Ayan. Kaya si Apostol Pablo, itinuro niya sa iglesia sa Corinto na gayahin kung ano yung mga turo niya, na maging example kung ano yung kanyang turo. Ay sa makatwid mga minamahal, paano natin malakaran ang daan ng Panginoon? Ang sabi, sa pamamagitan ng mga turo ng mga sugo ng Diyos. Sino itong sugo ng Panginoon? Mga apostol. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Ang sabi, follow my example as I follow the example of Christ. I praise you for remembering me in everything and for holding to the teachings just I pass them on to you. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sundin mo kung ano yung sinunod ko kay Kristo. Ayan, sabi, as I follow Christ. Ayan, yung mga salita ng sugo ng Diyos, yun po ang ating gagayahin. Dahil, mga minamahal, upang malakaran natin ang daan ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. At biyaya ng Diyos, mga minamahal, sa ating panahon, mayroon tayong apostol. Na apostol na siya ang nagturo sa atin. Meron tayong late apostle
na sa pamamagitan ng ating Apostol Arsenio Tanferiol, siya ang nagtayo ng iglesia, siya ang pasimula ng mga turo at aral na ating nilalakaran hanggang sa ngayon. Purihin ang ating Panginoon, at kahit nawala ng ating apostol, tumawag ulit, bumangon ulit ng apostol sa ating panahon ngayon. Bakit po? Upang ipagpatuloy yung nasimulan ng ating late apostle. Bakit po? Sapagkat hindi ibig sabihin na wala na yung apostol na ating kinikilala, stop na ang gawain, hindi na tayo magpapatuloy. Kundi ang gawain ng Diyos ay magpapatuloy pa rin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya we are blessed that we have the sound teaching, for this is by the product of the gift of apostleship. Biyaya ng Panginoon yun. Kaya mapalad tayo mga kapatid, dahil ang ating nilalakaran ay daan kay Kristo. Bakit po? Sapagkat ito po ay itinuro ng ating apostol. Purihin ang ating Panginoon. Kaya believe in God's ways and desire to be taught of His ways. Kaya ang lagi nating paniwalaan at lakaran ay ang daan ng ating Panginoon. At kapag ito po nilakaran natin, tiyak na magtatagumpay tayo. Tiyak tayong maging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Kaya huwag nating lakaran yung daan ng tao. Bakit? Ano ang daan ng tao? Akala mo matuwid, subalit ang dulo pala nito ay kamatayan o kapahamakan. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo mga minamahal, nasa iglesia ng Panginoon, itinuro sa atin ang tamang daan na siyang dapat nating lakaran. Piling iba po ang pagsunod sa mga sugo ng Diyos. Pagsunod sa kanilang mga katuruan. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong mga salita ay sagana na siyang aming nagiging daan upang malakaran namin, O Diyos. Malakaran namin ang mga itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng aming apostol sa iglesia. Pagpalain mo po, O Diyos, minsan pa ang aming pakikipag-ugnay sa umagang ito. Salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord.